Ito na nga po mga kababayan, muli pong bumanat Congressman Rodante Marcoleta. Tinawag pong kangaroo court ang House of Representatives na pinangungunahan po ng Quadcom. Alam naman po natin yan mga kapatid, no? Astang korte at pagiging judge ng mga congressman. Binira po ni Congressman Rodante Marcoleta ngayong araw po sa Net 25 sa palatuntunan ng saganang mamamayan. Breaking news po, Congresswoman Representative ng Duterte Youth Party List, Drixie Cardema, sinibak po sa pagiging miyembro ng HUAD Committee. Yan po ang naging pahayag ngayon ng Net 25 po sa saganang mamamayan. Alam naman po natin yan mga kapatid. Hindi na po bago yung mga ganyang sibakan. Basta kumampi ka sa Duterte, basta nagpahayag ka ng manifestation at pagsuporta sa mga Duterte, malamang sa malamang may kalalagyan ka. Ayan po ang naging pahayag ngayong araw ni Congressman Rodante Marcoleta. Sabay-sabay po nating panoorin ang kanilang mga naging pahayag. Naibsan, diba? Ang dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Sana man lang. Ayos. Dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Tama. Diba? Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa. Huwag ka naman. Paano mga bias yung mga kasama mo sa House of Representatives kung Dante? Yung akala mo, kayo na lamang ang inusik, hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang congresswoman. Paano sinabi niya? Drixie Bakit po yung mga Cardema. napatay ng NPA? Di ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun. Hindi ba mas marami? Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ng ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan ng extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Tama. Wala mong pag-uusig tungkol dyan. Wala itong mga kasama mo sa kung Kongreso, mga kunyari ko na nagmamahal sa bansa. Kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totoo kong siya yan, Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth. Mukhang sumalungan sa salon. Kapag sa salon ko, sumalungan sa salon. Pagkatapos salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisaris ng Quadcom. Mga buhaya. Parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Grabe, lupit ko naman hindi totoo yan, Jen. Ay, wag mo naman. Totoo ba yun? Chismis ko naman. Basta bagay, nangyari sa akin yun. Oo, kaya hindi na tayo magtataka kung tatanggalin siya. Pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin ang hindi kami nag-aaway-away. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganun din ba yung ginawa? Ganun din daw po ata ginawa niya. Ito pala yun. Makikita mo, magmatawa wala ako sa manang loob dyan, ano? Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano ba dahilan ba't mo ako tinanggal, di ba? Pwede na po naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. At least, although ako, naisip ko, yung nga yung dahilan. Di ba? Sana po, bilang mga honorabling tao kong, dapat ganun man lamang sana. Paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Hindi isang opinion lang yan. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Hindi lang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatiin. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Kaya nga pati hopya rito ng mga hopya. Ang titigas talaga ng mukha nitong mga natin ngayon sa karanasan, congressista. bakit nagkaganyan ang House of Representatives yan? In particular, yung Quadcom. Merong marami kang itatanong dyan. Itong ko lang ng salita. Ito sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, naging komento nung kongresista galing sa Batangas, sabi niya,
Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo kaya gumawa ng tinatayong kill na pagpatay daw ng mga inosenteng sibilihan. Ang sinasabi niya siguro dyan, yung isang parte ng criminal law na merong tatlong klaseng principal eh. Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Parang reward. Principal by indispensable cooperation. So yung tatlo na yun. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yun. Okay. Kaya lang dyan, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yun. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng magmamanifest ka. Makaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Sana man lang, Ayos. dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Tama. Diba? Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman. Paano mga bias yung mga kasama mo sa House of Representatives kung Dante? Yung akala mo, kayo na lamang ang inusik, hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang isang congresswoman. Si Paano sinabi niya? Drixie Bakit po yung mga Cardema. napatay ng NPA? Di ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun. Hindi ba mas marami? Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ng ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan ni extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, ay tumba ang ating gobyerno? Tama. Wala mong pag-uusig tungkol dyan. Wala itong mga Nakita mo kasama mo sa kung Kongreso, isa-isang mga kunyari nakikita ko na nagmamahal ano sa ang bansa. kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totokong siya yan, Congresswoman Trixie Cardema ng Duterte Youth. Mukhang sumalungan sa salon. Kapag sa salon ko, sumalungan siya sa pagkatapos salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisaris ng Quadcom. Mga balita ko buhaya. ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Grabe, lupit Baka naman hindi totoo tinanggal. yun, Jen. Ay, wag mo naman. Totoo ba yun? Chismis ko nga naman. Sa bagay, nangyari sa akin yun eh. Ayun na. Oo, kaya hindi na tayo magtataka kung tatanggalin Baga, siya. pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin ang hindi kami nag-aaway-away. Oo. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa Ganon din daw po ata ginawa niya. Ito pala yun. Naku po, patay nga bata. Makikita mo, magpatawa Tinanggal ako na sa pala. manang loob dyan, ano? Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano ba dahilan ba't mo ako tinanggal, di ba? Pwede na po naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Oo. Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Oo. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Ano po talaga? Paano ba nangyari Oo. sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oo. Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay Nakakasapat parliamentary. agad itong mga Hindi isang opinion lang yan. Kakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Hindi na yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatehin. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Kaya nga pati hopya Ang rito titigas talaga ng mga hopya. Ang titigas talaga ng mukha nitong Tingnan mga natin ngayon kongresista sa nito. karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives yan? In particular, yung Quadcom. Merong marami kang itatanong dyan. Opo, itugtong ko lang ng salita. Ito sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, naging komento nung kongresistang galing sa Batangas. Sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement.
Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo, kaya gumawa ng tinatayong kill na papatay daw ng mga inosenteng sibilihan. Ang sinasabi niya siguro dyan, yung isang parte ng criminal law, na merong tatlong klaseng principal eh. Okay, opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, ano? Ininganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Parang reward. Principal by indispensable cooperation. So yung tatlo na yun. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yun. Okay. Kaya lang dyan, ang pinag-uusapan natin, korte, bago ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yun. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi mo pwedeng magmamanifest ka magitan po ng teorya ng principal by inducement o kaya by conspiracy. Hindi po ganun eh. Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinion sapagkat ang korte lang po ang pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Hindi, astang korte ng kamera ngayon. Yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom din, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisahan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Dito lumitaw ang lahat ng kakulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Nakakapo. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Nakakapo. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay, kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang ebidensya pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process yan? Liliwanagin natin isa-isa. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko na muli, nung tinatanong sa ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition talaga, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan, yung pagkatanong mo yan. Si kaya Rod alis ako dito. Gutierrez yata Kaya bigla silang binrake at nahalatagan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in-end of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte dyan, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kumari ang tawag sa kanila resource person. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Nakita mo. Meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit ng isang Las Canas kang pinag-opo. Las Canas at si Matubato. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Bago mo magamit yun. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panampaan niya sa harapan ng abogado? Hindi kasi iharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Kung halimbawa, nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon, pinapayagan na yung judicial affidavit para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, ano pangalan, Luistro? Congressman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Mali yun eh. Parang sinampal ng katotohanan kung Congressman. Palagay na natin, hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-object na kagad ito eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po, Xerox copy po yan. I want to see
the original copy or the certified true copy. Aabutin ka ng sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. So itatanong mo, Hindi ka pwede mag-object ng abogado. hanggang saan po yung right? Ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente, hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Walang Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan ko. Wala. Paano kayo? Ginamit po ko kay Garma. Kaya nga ang gusto ko ako'y makakadalo ron isang araw. Ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na kasi korte walang cross-examine. cross-examination sa Gusto ko Kamara. sabihin, yung affidavit ni Colonel Garma, Ni-review niya. bago natin magamit. Bago natin magamit, testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya, the confession must be voluntary. Okay. Yun. Halimbawa, nandiyan sarap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa Kamara. Okay. Opo yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Eh nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa niyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground. Hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Hindi, yan ang tingin ng gusto mo. Yan ba Kung ikaw ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pagkakilalang abogado. Meron po. May pinagtitiwala. Meron po. Ba't hindi yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo doon sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appeal? Sabi ko kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa harap ng korte. Sapagkat ito Ang hindi lupit. korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process eh? Kung pinag-uusapan ng criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin? Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Suma? Sierto ata ang pangalan. Opo, yun. Good question niya yung Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat doon eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling sa laga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korting yun? May tawag kayo sa korting gano'n eh. Kangaroo court po rin. Kaya ang tawag ko dito, inquisition. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Ayun na nga po mga kababayan, no, nakita po natin kung paano po binira ni Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Ito pong mga hunghang na mga kasamahan niya dito sa House of Representative ng Kamara. Sa ginagawa pong pag-asta na sila ay yung mga abogado, sa ginagawa po nilang pag-asta na sila po ay court, hindi nakatikim po sila ngayon. Sila po ay natawag na kangaroo court. Totoo naman po. Ang sinasabi po ng Congressman Rodante Marcoleta na ito po ay mga wala pong alam at ito po ay nag-umaasta lamang na sila ay korte, no? At nakita po natin at yun nga po si Drixie Cardema tinanggal na daw po bilang member po ng Quadcom. Alam naman po natin yan po ay may patay na dahil nga sa ginawa din po nila kay Kong Rodante Marcoleta, kung hindi po natin na mapagkakaila na
Si Kong Rodante Marcoleta po ay nanindigan po para sa ating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagtanggol po ang tama at ipagtanggol din po ang kanyang sarili dahil sa mga ginagawa po nitong pang-aapi po nitong mga huwadkom na ito, no? Tinanggalan po siya ng iba't ibang pwesto sa Kamara at tinanggal po siya sa pagiging chairman ng appointments, no, sa CA po. Tinanggal po siya at marami pa pong pwesto na pinagtatanggal po siya dahil nga po sa pagkampi niya at pagtatanggol niya sa Pangulong Rodrigo Duterte na ang pinaninindigan lang naman ng Kong Rodante Marcoleta ay ipagtanggol po kung ano po ang tama nang hindi po nalalabag ang ating saligang batas. Dahil nga po sa mga kabuktutan po na pinagagawa po nitong mga huwadkom na ito at ng mga membro ng Kamara, wala na po silang nakikitang mali. Ang nakikita lang po nila ay kundi usigin po ng usigin ang mga kalaban po at ang mga kalaban sa kanila. Kaya ito pong nakikita natin ngayon na kung sino po ang tatanggol at titindig sa mga Duterte, ito po ay ganito po ang gagawin nila. Kung hindi po nila patatalsikin, ito po ay tatanggalan nila kung may mga pwesto po ito sa Kamara. Hindi na po tayo magtataka dito at hindi na po ito bago sa atin, mga kapatid. Alam na po natin ang issue na ito at alam po natin kung saan tatakbo ang mga pagdinig na ito, no? At nakita po natin ang asta ng mga buwayang congressman, no? Kaya manindigan tayo palagi sa tama, mga kapatid. Ipagtanggol at suportahan natin kung sino po ang mga taong karapat dapat po na mailagay dyan sa Kamara. Kaya po palagi po natin sinasabi na malapit na po dumating ang eleksyon, matuto po tayong pumili ng mga taong karapat dapat na ilalagay natin at iluluklok dyan. Baguhin po natin ang imahe ng Kamara dahil nakita po natin sa panahon po ngayon itong ni Marcos administration, masyado na pong nababoy, masyado na pong nalapastangan ang batas, no? Nakikita po natin sa mga kalaban po nila walang batas, pero pag sa kanila po kahit baluktot na po at wala na po sa tama, pilit pa po nilang itinutuwig, mapanindigan lang po nila kung ano po ang para sa kanila. So kaya mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga naging komento po ni Kong Rodante Marcoleta at pagbatikos niya dito sa kangaroo court na ginagawa po ng House of Representatives at pagtanggal po kay Drixie Cardema bilang kabahagi ng huwadkom? I-comment niyo po at ipahayag po ang inyong mga suporta dyan sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.